Harapan dapat ang kaso ni Nanay Ramona na inirereklamo ang kanyang anak na si Teresa. Pero dahil hindi na nagpakita si Teresa sa mismong araw ng taping, nang sunduin sa bahay, narito ang mga hinaing ni Nanay Ramona sa ating payong kapatid. Ay, hinihingi ko po ng payo itong problema ko po sa anak ko at mga apo. Masyado ng magulo. Medyo na iba nung umuwi na yung son-in-law nyo. Kailan nag-umpisa to? Para maintindihan lang namin yung problema. 2019 po, nagkabalikan sila. Mula daw nang nagkabalikan si Teresa at ang kanyang kinakasama, nagiba na ang ugali ni Teresa at ang kanyang mga apong lalaki na nakatira sa kanila. Nadinig ko naman po na masama din ang loob ni Teresa sa iyo. Dahil ang pakiramdam niya ay siya ay hindi niyo minahal. Alam niyo may sama ng loob sa inyong anak. Tito Boy, paano niya sasabihin may sama-sama sa akin ang loob eh? Nung maghiwalay sila ng asawa niya, ako alatang umako ng responsibilidad nilang mag-asawa sa mga anak nila. Pinaaral ko yung trabaho ng asawa ko, isang barangay tanod. Eh ako, tagaluto lang po. Magkano lang naman ang kinikita ko sa isang araw. Pinagtitiisan ko lang alang-alang sa mga apo ko. So doon lumaki sa inyo yung mga apo nyo? Maliit pa po yung bunso nila. Siguro mga grade 1 lang o grade 2. So malapit din sa inyo mga apo nyo? Malapit naman din po. Kaya lang, natong dumating ang papa nila, parang nag-iba ng mga ugali. Na kami mag-asawa, magkakaroon na ng trauma po sa mga ginagawa nila eh. Sa anong paraan po? Sinasagot na po kami, tapos pati po yung mister ko, misa nga po pag nag-aaway sila. May time na pati kami nasasaktan na rin kasi nag-aawat kami. Sino nag-aaway po? Sila-sila? Sila rin po. Muntik na mabagok yung ulo ng mister ko doon sa pader. Ba't kung nanonood sila ngayon, anong gusto mo sabihin sa anak mo? Gusto ko mag-usap kami kasi pag nasa bahay talaga, Kuya Alan, hindi kami mag-usap ng mag-ina ng maayos. Kung sumagot pa siya sa akin, pabalagbag eh. Gusto kong marinig kung ano ba yung daing niya sa akin, kung may kasalanan ba ako sa kanya. Mahal na mahal ko yung mga apo ko, kaya lang. Lumaki silang ganyan. Ang hirap nang intindihin. Natotrauma na po ako eh. So kung hindi magkakausap na anong gusto niyo nang mangyari? Mapaalis ko sila dyan sa bahay. Kasi gusto ko na rin po ng katahimikan para sa aming mag-asawa. Dahil ilang panahon na lang kami sa lupa. Ang konti pong komplikasyon, parang sinasabi po ata ng anak nyo na gumastos din sila na mapagawa yung bahay. Tama po Hindi ba? po totoo yan. At totoo lang po yung ipinagpaayos ng bahay na yan. Galing po sa retirement ng asawa ko. Kung alam ko lang na ganito sana mangyayari, sana yung natanggap ng asawa ko sa SS, sana tinuloy na namin na lang inuwi ng probinsya. Kahit di na pinaayos yung bahay. So ang una nyong tanong, pwede ba silang paalisin? Pwede, kaya lang dadaan ka sa korte. Kung ibebenta mo yung bahay, alis na tayong lahat, kailangan mo pang ipaalam sa kanila. Kung papayag sila, no problem. Kung hindi, sa korte pa rin ang balik. Pero sa family home, kahit hindi sila kasosyo doon, kahit hindi sila co-owner, may kailangan na ipaalam. So, pwede nilang questionin yung sale. So, mas mabuti pa rin, number 1, magkasundo. Kung hindi talaga magkasundo, sa legal na paraan, masabi nga na sa iba na lang kayong tumira. Pero ako naman malulungkot kung lilipat sa ibang tirahan tapos magkakagalit kayo kasi kahit anong sabihin mo, pamilya pa rin kayo. Opo. Ang kaguluhan na nangyayari sa bahay is dahil sa mga apo. Tama. Tapos itong anak mo na si Teresa, hindi nga nila madisiplina, hindi nila makontrol. Parang ano ba obligasyon natin sa nanay natin? Ako naman. Ano ba naman yung hindi mo na nga mapagsilbihan ng maayos, nakakapagdagdag ka pa sa problema. Feel ko po kayo eh. And you know what? Minsan, ang punot dulo ng problema pera. Bakit sila nakikipagsiksikan? Wala siguro silang sariling kita para humiwalay sa inyo. Baka naman may pagkakataon na ang CIA with BA na tumulong. Matapos mapayuhan si Nanay Ramona sa Cayetano in Action with Boy Abunda, pinagharap sila ng kanyang anak na si Teresa para mabigyan ng pagkakataong mag-usap at magkaayos. Mag-i-effort naman po ako pag naman eh. Yung ganyan na gusto ko na magkaayos din po kami ng nanay ko. Gusto ko naman po talaga magkakaayos kami. Yung respeto ba, yun lang po ang hinahanap ko. Pero na tawad.
Sa tulong ng programa, tuluyan ng nagkapatawaran ng mag-ina. Hinandugan sila ng programa ng masayang dinner bonding at binigyan ng mga karagdagang payo. Ngayon ko lang nayakap yung anak ko. Magkasama nga kami sa bahay, pero ngayon ko lang naramdaman yung yakap niya. Yung paghingi ng sorry. Hangad ng programa ang tuloy-tuloy na katahimikan at kasiyahan ng kanilang pamilya. Mula nang magkaiyo sina Nanay Ramona at Teresa, malaki na raw ang naging pagbabago sa relasyon nilang mag-ina. Marami. Maraming pagbabago. Tsaka gumaan din po yung loob ko. Nagkaayos na po kami ni nanay. Kaya susunod, pag may problema ako, sasabihin ko sa kanya. Yung pagsagot-sagot niya, na dati, pabalag, naging malumanay na rin niya na. Tawagin niya ako, Nay. Hindi katulad ng dati, Nay. Kaya sabi ko nga sa mga kapatid niya, nagbago na siya. Magbago na yung kapatid niyo. Nabawasan na raw ang pakikipagbarkada ni Teresita at mas nakakapag-usap na sila ni Nanay Ramona. Minsan doon lang kasi nakikinig lang naman ako radyo, nananahi. Pag gusto kong magtahi, dati hindi ko ginagawa yung tahi-tahi na yun. Ayun nga sinasabi ko, Ma'am. Kaysa yung lumalabas siya sa mga barkada niya, marami ka naman pwedeng gawin. Kung ano yung mga pwede mong hayiin, yung mga tas-tas naglagay, damit. Ngayon nakikita ko siya, nag-embroidery niya. Dati hindi niya ginagawa yun. Sa naging reklamo naman ni Nanay Ramona tungkol sa mga anak ni Teresita na walang respeto sa kanila ni Tatay Venturito, Nasa way na po niya, Ma'am. Pero talagang meron talaga sadyang matigas ang ulo. Pasaway Alam mo, talaga. pagka yung asawa ko, gusto yung niawat ko na lang. Sabi yung ko, papaluin. ngayong naging mas maayos na ang relasyon ni Nanay Ramona at ni Teresita, ang hiling na lang ni Nanay Ramona ay maituro niya ang kanyang kaalaman sa pagluluto para may mapagkakakitaan rin si Teresita, pantustos ng kanyang pamilya. trabaho ng asawa niya, hindi naman permanenteng talagang laging may trabaho. Paminsan wala. Kahit pa paano makakaraos. Kahit ba lang 1 kilong bigas mabili mo isang araw. Tapos may ulam ka na din sa Malalakas pa naman kumain. Kaya tinupad ng Cayetano in Action Team ang nais ni na Kuya Alan at Ate Pia na mabigyan ng negosyong hindi lang pagkakakitaan ng mag-ina, kundi maging daan para magkaroon ng mas marami pang bonding at productive moments sina Nanay Ramona at Teresita. Nanay, maraming salamat doon sa ginawa mong tulong. Kahit pa paano gumaan yung loob. Sa akin naman anak, hindi naman yun ang yung sabi mong bayaran mo yung mga ang gusto ko matutunan mo sa buhay mo. Ayan, kasi kami ni tatay mo ilang panahon na lang. Gusto ko naman, yun man lang yung mga natutunan ko rin sa buhay, matutunan mo rin. Sa bumubuo ng Cayetano, lalong-lalo na po kay Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, maraming salamat po sa mga binigay niyong tulong. God bless po sa inyong lahat. Sana po marami pa kayo matulungan. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.